May nalalaman ka pa bang iba nang higit pa sa aming paniniwala na ang Diyos natin sa langit na parito sa lupa? Naging tulad sa isang duka, lumanas ng hirap at inalimuras ay kaliligtas mo at ng lahat ng bansa. Nabayubay siya sa krus at tumanggap ng ulos. Tagiliran niya ng sugatan, dugo ay umagos. Humayo ka, mapahayag ka sa lahat ng nilikha at nang siya ay makilala. Huwag kang magtatangi, oh sabihin mo, ipakilala mo ang pangalan niya'y si Jesus. May nalalaman ka pa bang iba nang higit pa sa aming paniniwala na ang Diyos natin sa langit na parito sa lupa? Naging tulad sa isang duka, lumanas ng hirap at inalimuras ay kaliligtas mo at ng lahat ng bansa. Ipinako siya sa krus hanggang siya'y namatay. Siya'y nilibing, ngunit muling nabuhay. Humayo ka, magpahayag ka sa lahat ng nilikha at nang siya ay makilala. Huwag kang magtatangi, oh sabihin mo, ipakilala mo ang pangalan niya'y si Jesus. Okay, mayagid nga adlaw. Maayong agagit sa tanan. Good morning sa kay Mr. Rodolfo Misayas kag kay Tagingging kag dra sa kapihan ni Jairot. Good morning gid. Mayong aga. Ay lang pagpangapi-ngapi sa kapihan ni Jairot Itabag Miranda. Good morning. And ayan lang ka pangapis ang native, no? Makilala. Good morning again, watching from Saudi Arabia. Kay Ristami Panis Budio. Good morning. Thank you gid no sa pag-view sa aton sa gid nga aga. Welcome once again sa aton nga program, ang Daily Bread Broadcast. Kag kalipay naman kita nga makapayupod sa inyo sa higit nga adlaw. Ipakilala mo si Jesus. Okay, before kita magasugod, no, kag tapos na lang kita karon manamyaw, no, tapos ang aton nga meditation, kag parang rikta-rikta kita, no. Let's pray. Salamat Lord sa higit nga aga, and salamat Lord sa imong gid nga pagtipig, pabantay. Salamat sa imong gid Ginoo proteksyon. Salamat sa imo pagsabat sa among pangamuyo. Salamat Lord sa sining opportunity nga makapamalando ko sa pulong.
Salamat Lord sang kabuhi nga allow nimo nga ma-experience namon imong nga bugay, experience namon yung imong nga goodness, experience namon Lord ang imong katutom sa among kabuhi. Sige nga adlaw. We pray Lord kung mga pakamayo sa mga nagpamati sa nga program. Ikaw Lord mga padayon man sa pag-bless sa ila. Padayon mo Lord ikaw una sa ila sa pa sa ilang mga trabaho sa nga adlaw. Ginoo, ginatugyan namon sa imo ang imo ginyo pagtatap pagbuli Ginoo. Pagpakamaayo ang imo pulong ang pagatunan. Please pray. Amen. Welcome sa liwat sa sinigid nga aga sa aton nga program ang Daily Bread Broadcast. Diri lang sa aton nga stasyon sa Mulobulo Community Radio 88.3 FM and ang inyo host sa sigid nga aga, Pasakatanos. Diri kita sa chapter 7 na sa Book of Ecclesiastes. Ukon sa Manugwali 7. Amo ni ato pagatunan sigid nga aga, counsel for better living. Ining advice sa aton o kun laygay sa aton sa pagkabuhi nga maayo, no? Agod nga magkabuhi kita nga maayo, magkabuhi kita nga Diyos-non, magkabuhi kita nga nagiyahan, no? Nga aton kabuhi sa sining kalibutan. To nagakabuhi kita si dalom sang adlaw. So, counsel for better living. Basahan mo diri ang pila ka mga verses diri sa chapter 7. Siling sa pulong sa Ginoo, subong nga ang maayo nga reputasyon mas maayo sang sa malahalon nga pahamot. Ang adlaw sang pagkapatay mas maayo sang sa adlaw sang pagkatawo. Mas maayo pa nga magkagto sa balay nga may nagapangasubo sa patay sang sa magkagto sa balay nga may punsyon. Kag ang dangatan sang tanan amo ang kamatayon, dapat dumdumon ini permi sang mga buhi. Ang kasubo mas maayo pa sang sa kalipay tungod kay ang kasubo magapatadlong sa kabuhi sang tao. Ang maalamon nga tawo nagahuna-huna permi parte sa kamatayon, pero ang buang-buang nga tao nagahuna-huna permi sa kalipayan. Mas maayo pa nga magpamati ka sa pagsaway sa imo sang maalamon nga tawo sang sa magpamati ka sa pagdayaw sa imo sang buang-buang nga tao. Ang kadlaw sang buang-buang nga tao pareho sa mga tunok nga biti-biti sa kalayo. Wala ini sing pulos. Dala lang kita kutob, no? Counsel for better living. Sa anom ka mga kapitulo sang Manugwali, ang Manugwali hambal sa aton o kung shared sa aton sang kung paano naton pangitaon ang kahulugan sa kabuhi. Ginpakita niya ang kahulugan ng kabuhi. Kag makita man naton ang obserbasyon during sang iya nga pagpangita sang kahulugan sa kabuhi. Na obserbahan niya nga amo nigali ang kabuhi sa kalibutan. Kagin sulit niya ang iyang pagtakop sang tion kag liwat. Nakita niya ang kabuhi sa idalom sang adlaw nga wala sang kapuslanan. Yet there is good that one can do, provided one is blessed by God. So sa connect sini o kung pag-relate sa aton mga eksperyensya sa aton pagpangita kag obserbasyon, makita naton diri nga ang Manugwali nag-share sa aton sang counsel sa pagkabuhi sa idalom sang adlaw kag
nag-share sa aton sang tipila ka mga value of friendship. No, nga dapat naton i-value ang pagpakig-abyan. Mas maayo pa nga damo abyan mo sa damo kontra mo, no? Good like kung damo ka kontra kay damo ka ginalikawan, no? So mas maayo nga damo imo nga abyan. Kaya makita man naton ang proper way kung paano kita mag-approach sa Ginoo sa pagsimba. Paano kita alagad sa Ginoo. Ginambal man dira sa managwali. Sa nabilin nga mga anom ka chapter, ang managwali nagpadayon siya sa pagpaambit sa aton sang iya mga laygay, sang iya mga pagtudlo, sa iya mga eksperyensya, sa iya mga nakita. And through a mixture of proverbs and narration, siya maga-impart sa aton sang kaalam nga maga-disenyo to make the most of life under the sun. While nga ngaton kabuhi aron sa idalom sang adlaw nga waay pulos, paano kita karon magakabuhi? How then should we live? May ara manggad sang kalam nga makita naton diri sa sining kapitulo. And madamo kita sang ma-uncover nga mga detalye nga mabuksan, no? Sa sining aton series of study. Pagtuon naton sang padayon kita sa pagtuon. And we will simply survey sang manugwali sang iya nga counsel as we make our way through the book of Ecclesiastes. Through the book of Ecclesiastes. So, with that in mind, let's consider this morning diri sa Ecclesiastes chapter 7 kag may 7 diri ka mga bersikulo nga aton i-consider. And makita naton diri a series of comparison. Sa tawag naton labing maayo, no? A better nga ang maayo ini gin kumparar niya, no? Ang isa ka butang kag ang isa ka butang kunya maayo ining isa ka butang sa sini nga butang. Sige basa naton kagina. So una gid nga makita naton this morning is honor is better than luxury. Ang dungog mas maayo sang sa mga luxurious nga mga butang. Ang dungog mas maayo sang mga malahalon nga mga butang. Ang dungog mas maayo sang sa mga mahumot nga mga perfume. Okay? Mahumot nga mga perfume. So honor is better than luxury. Ginambal dira sa verse 1, a good name is better than a precious ointment. Ang maayo nga ngalan mas maayo sang sa malahalon nga pahumot. Ang good name dada nag-imply sang ideya sang maayo nga character, maayo nga reputasyon, maayo nga testimony. Amo na ganay sa may ginatawag kita nga bisan pa nga laway ka o ma-describe man mo, no, kung ano ang laway siguro sa itsura. Kung laway ka kag ang imo gawi, ang imo batasan laway ka nagikatama. Pero kung laway ka kag ang imo batasan
guwapo, nami, wow, makuber-kubiran pa, no? Ma-change pa, no? Maliso pa. Kung gwapo ka, kaglaw ay batasan mo, ang pagtulok sa tao sa imo, law ay. Nga, gwapo ka lang sa itsura, pero sa batasan, law ay. Gwapa ka lang sa batasan, pero gwapa ka lang sa itsura, pero ang batasan mo, hindi nami. So, importante siya ginkumparar niya dire ang maayo nga ngalan, mas maayo pa sa malahalon nga pahumot. So, here the preacher is extolling the value of good reputation. Ginrepeat ina sang libro sang Proverbs. Siling sang Proverbs chapter 22 verse 1 nagasiling, a good name is to be chosen rather than great riches, and loving favor rather than silver and gold. Wow. The value of good reputation. Sabi niya, mas maayo ang imo batasan, maayo imo gawi, maayo imo attitude, maayo imo karakter, sang sa maayo ka itsura, pero law ay imo batasan. Gwapa ka, pero imo abyan pila lang kabilog. Pero sang hindi ka aya-aya, gid man ang imo itsura, hindi man amo kagwapuhan, kagwapahan sa imo itsura, pero damo ka abyan, damo ka mga friends. Ang mga tao may ara respeto sa imo. Ang mga tao, kilala ka nila nga babuot ikaw. Anuhon mo ng tao nga hindi man makaon ang iyang gawi, biskan indo, hindi usaw kabaga, hindi pag lakaran sang ido. Tungod sa batasan nga hindi manami. So the precious ointment is representative of luxurious kind of life. Amo na sila nila, biskan manggaranon ka, basta buot ka lang. Ano mo lang manggaranon ka nga law ay batasan mo. Yung manggaranon mo nga namin batasan mo. Harap lang pigado nga na manggaranon golpe. Kasi delikado mo na, no? Nga law ay ang batasan niya ginapakita. Nag-change na yun. May manggaranon na, hindi na mamugno. May manggaranon na, grabe na magsuya sa iya isika tao, isika pa rin. So, let's remember sa aton kugulingon. Siya mas maayo pa, ang maayo nga batasan, sang sa malahalon nga pahumot. So, why this is so sa kabuhi sang naton? We have already seen the vanity of wealth. Nakita na naton last time ang wala pulos nga mga bangka. We may leave it for someone who is foolish. Biyaan man na naton diri sining kalibutan sa mga buang-buang. Biyaan na naton sa mga tao kag sila na agawan man na Japon nila. Unless God give us the ability to enjoy it, it is all for Butsalingon, ang Ginoo, He gave us wealth, He gave us these things to enjoy. Not to be proud of. Not to oppress other people. Hindi para yagotaon, hindi para hambalon sa malain ng ibang tao, hindi para magpabugal ka. You are blessed by God. Kaya ginpaka maayo ka sang Dios, then tani mangin maayo ang imo batasan, mangin maayo imo gawi, mangin mabuot ikaw, mangin mabinuligon ikaw. Kaya ginpaka maayo ka sang Dios, you are considered to be a blessing to your community,
to other people, to your church. Hindi para magpabugal-bugal ka, hindi magpatikal-tikal ka, hindi para magsugid-sugid ka sa iban nga, damo kami balay, damo kami salakyan, damo kami kwarta. Nga mabakal sang kwarta mo ang kalinong? Nga mabakal sang kwarta mo ang kalipay? Hindi. Gaan ka lang na temporaryo nga kalipay. Mabakali ang kayong lawas? Hindi. Only God makahatag sila. Remember that, Abyan. So we have already seen the vanity of wealth. A good reputation finds honor before God and man. Makahatag dungog sa Dios kag sa tao. And maka-benefit sa aton after kita nga madula sining kalibutan. What other may say to us, ang mahambal nila sa iba na si Kwan tunto gina nga tao. Si Kwan dalok gina nga tao. Si Kwan tama gina ka tao nga traidor. Lain batasan. Sino pa magtambong sa imo kung ilubong ka? May matambong man ayhan sa imo pero nagayaguta sa imo, nagahambal sa imo. Kasi hindi maayo. Now, utod yung migugma. Sooner or later, bayaan naton ng aton mga butang sa kalibutan, bayaan naton family, madula kita sa kalibutan. But our legacy, our testimony will remain. Magapabilin sa ila. Take note, your life na imo kabuhi. How you live sa sining kalibutan. Ano mo kabuhi mo sining kalibutan. Just as it did the elder of the Old Testament. Nila life. Yes, they have mistakes, they have failure, but the moment they entrusted their life sa Ginoo, God changed their life sa maayo. And especially if our names are written in heaven. Ano pagkikatahom? Kung ang aton ngalan isulat dito sa libro sang kabuhi dito sa langit. Wow. Masubo pagid nasubuan lang ko. May mga mabuot man ng mga tao, but they will go to heaven. They will go to hell. Because their refusal of the gospel. Refusal of the good news. Subo pa na. Mabuot tuod sila nga tao, nami sila batasan. Pero, they refuse to follow the Lord Jesus Christ. They refuse to believe in God. They refuse to accept the offer salvation. Subo na. No? Nga mapa-impyerno, ini nga mga tao. Utoy may gugma, hindi bot silingon nga maayo batasan mo, hindi bot silingon nga palasimba ka, hindi bot silingon nga gabulig ka sa tao, palangit ka na. Ha? Basi lipat ka, hindi na. Ang rason para palangit. Ang pinagig ka rason nga mapalangit ka, may ara ka relasyon sa Ginoo. May ara ka relationship with Jesus. You have established your life with Jesus. You believe in Jesus, that Jesus is the only Savior of your life. Kagang resulta sina kung may ara ka Jesus sa imo kabuhi. Change everything, and then ang imo character bayluhon man na ni Jesus. I-transform na ni Jesus kaangay sa character ni Jesus. Kag you are follower of Jesus right now. Kung nasunod mo si Jesus, then if you are doing sang maayo nga butang, then God will be pleased sa imo kabuhi. Secondly, not only honor is better than luxury, second is your death day is better than your birthday. Ang adlaw sang imo kamatayon mas maayo pa sang sa adlaw sang imo pagkatao. Nga ang ginhambal ini ni Haring Solomon, nga ginhambal ini sang manugwali ang ining comparison bala sang kamatayon kag sang adlaw sang pagkatao. Ang adlaw sang pagkatao abyan nagdala man ini kalipay sa iloy. Nagdala man ini kalipay sa amay. Nagdala man ini kalipay sa bugos nga panimalay.
Pero siling sang manugwalay siya mas maayo ang adlaw sang pagkapatay sa adlaw sang pagkatao. The day of death than the day of one's birth. So the day of one's birth is better than the day in which they were born. Of course, nag-assume kita that one has first made a good name for themselves. Ambot sa lingon, ang comparison yung ginhambal diri niya, ang isa ka tawo nga nagkabuhi sa kalibutan nga himulatan niya nga himuan sang maayo nga ligasiya ang iya kabuhi sang buhi pa siya sa kalibutan. Sang napatay na siya, maayo ang iya reputasyon, ang iya kabuhi. That's why people remember him, remember her. Kaya mo na, kung nga aging kumpara niya diri, sila isang managwali, mas maayo nga magkagto ako, siya di, ang adlaw sang pagkapatay mas maayo sa adlaw sang pagkatao. So paano ini? Pamangkat paano ini nga mas siling nimo maayo ang adlaw sang pagkatao o kung adlaw sang pagkapatay sa adlaw sang pagkatao. The day of one's birth is the beginning of many sorrows. Now, ang adlaw sang pagkatao amo ina ang sugod sang adlaw sang paghibi. Right? Remember ka mo? Sang sugod nga natawo ang imo bata, ano ang unagid nga tingog niya? Nagahibi. Correct? Nagahibi. Ano ba natin i-realize, no? Ang pagsugod sa pagkatao sa imo anak, ang iya ekspresyon sa pag-atubang sining kalibutan, nagahibi. Kag sa pagkapatay na sang tao, amo man ina ang katapusan sang iya nga paghibi. Correct? Sang iya nga paghibi. The day of one's birth is the beginning of many sorrow. Many sorrow. Siling sang Bible, sa langit, there is no sorrow. There is no tears. Wala na sang pagkasubo, wala na sang pag-ibig. Kay pahiran sang Dios ang aton mga mata at mga luha sa aton mga mata. Okay? Amo inaasan niya, mas maayo pa ang adlaw sang pagkapatay sa adlaw sang pagkatao. Si Job nag-observe man sini. Even gin-curse niya ang adlaw sang iya pagkatao. Remember ka mo sa kay Job? Gin-curse niya ang adlaw sa iya pagkatao. Sa isang Bible that sang Job chapter 14 verse 1, man is born of a woman and is of few days and full of trouble. O siningon sang pagkatao niya, sining kalibutan, ang iya kabuhi, napunan sang mga kalalatan, napunan sang problema. Sino sa aton di way problema? I don't think so. Nga way kaya problema. Simple may ara gid. Nagmay managuro, dalagko managuro ang problema. Basta yung problema. Kung wala ka man yung problema sa ibang tao, maybe you have a problem sa imo kaugalingon. Maybe because of health. Because of looks. Because of your sickness. Hindi ka katulog. Insomnia ka. Sa iyong mata. Sa iyong ulo. Ulingin pa yung ulo mo. High blood ka permi. So you have a lot of problem na ginatuba. That's why the preacher assume nga mas maayo pa nga mag-build kita sa maayo nga ngalan o sining kalibutan. Sa ngalan nga yaguta, kapang yaguta, ngalan nga hindi nami. As Jeremiah did sa iya life. But for the righteous, the day of one's death
is the beginning of eternal bliss. Ang adlaw sang kamatayon amoy nang panugod sang adlaw sang eternal blessing that we will enjoy the rest no sa aton nga life for eternity. Dito na kita mag-enjoy no sa langit. We will enjoy the eternal peace. We will enjoy the eternal rest. Para lang ini sa mga may Jesus sila kabuhi no? Kung wala kaya Jesus sa imo kabuhi, you will never experience the rest. No? Still sige hapon, you are struggling of your life. You are struggling of the suffering in hell, no, sa impyerno. They go to be with the Lord because tapos na ang ilang pagpangabudlay, pagkabuhi sa ning kalibutan. They are blessed to be at rest from their labors. Sa sa Bible, Revelation 14:13, then I heard a voice from heaven saying to me, "Right, blessed are the dead who died in the Lord from now on. Yes, says the Spirit, they may rest from their labors, and their works follow them." Their works follow them. So kanami no. We are reminded gid sang kabuhi naton sining kalibutan and our life after death. Thirdly, this is verse 2 to verse 6. A funeral is better than a party. Kumpara naman diri no. Una, hindi lang ang honor, ang dungog. Mas maayos ang sa mga luxurious nga mga butang. Mahalalon nga mga butang. Labi nang mahalalon nga humot. Ang aton adlaw sa pagkamatayon, mas maayo pa sa adlaw sa aton pagkatao. Ang adlaw sang ang adlaw sang ginatawag naton na pag-celebrate no sang ginatawag naton kamatayon sang sa pag-celebrate no sang mga ano man da ka mga celebration party sa kabuhi or birthday or graduation or anything. So naton nga nagahimo ikaw sa celebration. In comparison that better is to go to the house of mourning than to the house of feasting. Mas maayo pa nga magkagto ako sa balay nga may pangasubo sang sa magkagto ako sa balay nga may kinasadya. Yes, everybody loves party. Everybody loves to enjoy eating and drinking. Everybody loves to be happy. Everybody loves to dance. But everybody needs to attend a funeral. Kinanglan mag-attend, magtambong man sila sa ginatawag naton lubong o kon serbisyo o kon service sa patay. Why? Yan nagambal ining manugwali. For that is the end of all. Kaya mo inang katapusan sang tanan nga tao. Life under the sun is not forever. Ang kabuhi naton sa idalom sang adlaw hindi sa katubtuban. May limitasyon ang aton pagkabuhi sini nga kalibutan because this is not designed for eternity. Take note of that. This is not a design for eternity. Hindi na disenyo ini sa eternidad. That's why may kamatayon sa sinipa nga kalibutan. And we are looking forward for the future, for eternity nga ginaman sa Ginoo sa aton. That's why ang ini nga kalibutan may
katapusan gid, kag ang kabuhi naton may katapusan. So life under the sun is not forever. We must all die and face what follow next. Mapatay kita kag magasugata kita sang masunod nga kabuhi naton sa likod sa kamatayon. That's why there is life after death. Next, sorrow is better than laughter. Ang paghibi mas maayos ang sa nagakadlaw. Nga, kung nagahibi ang bata, ginasaway na ton hipos. Tama na nang ahibi. Because ang pagkabuhi will take to heart, and ang funeral mag-remind sa aton that the brevity of life, sa kaliputon sa kabuhi, and eventually ang kamatayon mag-aabot sa aton. And a funeral forces us to face the reality, kay mag-encourage sa aton to prepare for it sa aton kabuhi. Nga iaman naton ang aton kaugalingon. Sorrow is better than laughter. Ang manugwali nag-explikar why it is good to attend a funeral, nga maayo nga magtambong kita sa lubong. Ang kadlaw may have its place. Ang kadlaw naton, ang pag-urok-ok naton sang kadlaw may lugar. Kaya kung sa diin nagakadlaw kita, may lugar. Kung sa diin utoy-utoy kita sang kadlaw, nagakalipay kita. But sorrow, it's superior to make the heart better. Agod nga ang aton tagipusoon may maayo man. Ano ang baldre sa Hebrews chapter 12 verse 11? Now to know chastening seems to be joyful for the present, but painful. Nga wala sang disiplina nga nalipay ka. Kung ginabalbal ka sa imo nanay, ginadisiplina ka, wala sang alipay, way ka naga utoy-utoy dra kadlaw nga ginabalbal ka. Ginabakol ikaw. Nevertheless, afterward, it yields the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it. So magaresulta ini sang maayo nga pamatasan, magaresulta ini sang maayo nga pagkabuhi. Laughter provides a temporary reprieve from burdens of life. Ang pagkadlaw liwat ini sang magapahagan-hagan ini sa kabugatan sa kabuhi. That's why ang Proverbs nagambal nga ang pagkadlaw bulong. But sorrow, especially if funeral, encourages us to make a positive change. Magahimo sa aton sang positibo nga resulta sini pagbago. So sa sining rason, ang maalamon nga tao will be found often in the funeral parlor, while the fool would rather spend time at a party. Ang tao nga maalamon, mas maayo sa iya nga mag-spend time sa iya kugalingon digto sa namatyan, sang sa mag-spend time siya sa iya kugalingon digto sa kinasadya, kinalipay. So sorrow is better than laughter. Third, it is better to hear the rebuke of the wise than to hear the song of fools. Mas maayo pa nga magpamati sang pagsabdong sang mga maalamon nga tao sang sa mamati sang ambahanon sang mga buang-buang. A funeral, one is likely to hear the rebuke of the wise. Sabdungon kita. Sa isa ka party, mabatian naton ang ambahanon sa mga buang-buang. But the laughter of fools is like the crackling of turns in the fire and is vanity. So, ang turns
Make a lot of noise. Gahod lang nga gahod, gansal lang nga gansal ang imo mabatian. Ano mabatsigan mo? Kung gansal na katama, gahod na katama. Mainit pa ulo mo. Oh. But they burn quickly and provide a little heat. They are therefore little value. So also the laughter and song of the foolish. So padayon naton ini sa buwas naman no nga adlaw ang aton niya pagtuon, and we will consider tomorrow, Lord willing, verse 7. I hope you will consider it, no? Proverbs chapter 7 verse 7, no? Tomorrow, Lord willing. Ginoo, salamat gid sa iyong pulong. Salamat Lord sa iyong mga kabaturan kabay Ginoo nga magapabilin ini sa amon mga tagipusoon. In Jesus name, pray. Okay, good morning gid sa inyo tanan. Maayong aga gid sa aton nga mga tagpalamati kay Tajubi taton. Sila niya. Good morning, Pastor, to all listener. God bless your ministry. Kagkamusta na lang dira sa aton lugar sa Mulubulo, and shout out from Hong Kong. Okay? Sa kay Tajubi Ituna, mayugid nga adlaw kag sa iya panimalay mga Ituna family. Good morning gid. Shout out lang ono sa lang ni Tajubi, no? Oliverio Ituna family. Good morning kay Mylene Alingasa Alimante. Good morning, Pastor. And watching from New Namangka. My old Namangka. How? We are listening to your words. God bless. Okay. Good morning man. Good morning sa kay GR Kalumag. Good morning sa imo parente. God bless man sa imo, no? Sa nigid adlaw. Thank you gid sa pag-upo sa aton, and to your wife, and sa imo panimalay, may ganyan lang. Kay Romeo Catanos, good morning. Watching from Manila. Salamat gid Romeo. Thank you for sharing sa aton nga program, no, sinigid nga adlaw. And thank you gid sa pagpamati. Kay Nong Tume, good morning. From Manduao, may ganyan aga. Kay Nang Ria Kabor, Kalumag sa Cebu. Good morning. And to your husband and to your children, may ganyan adlaw da sa Cebu, may buntag. Mayong aga sa kay Pastor Daniel Salcedo from Hinubaan. May ganyan adlaw, Pastor, kag sa kay Ma'am, kag sa imo mga kabataan, kag sa Hinubaan nga mga abyan naton, listener and mga kuturan. Good morning man kay Maninay Rufin, Grace Rufin Itabag, kapod kay Maninoy Pedro Itabag. May ganyan adlaw dra sa Bacolod. Good morning gid sa kay Cesar Itabag Equipado from Guimaras. Thank you so much. Sa Equipado family from Guimaras, kag sa Itabag family dala sa Banga, kag diri sa Mulubulo, may ganyan adlaw. Kay Jairi Gayim, no, may ganyan adlaw. Jairi Gayim. Kay Myra Kalpupuro Makaya, good morning. Kay Sir Ching Kalamay, good morning gid sa Kalamay family. Good morning man sa kay Kristami Panis Bodio. May ganyan adlaw. Salamat gid, no, sa inyo nga pag-upod kag pag-share sa aton nga program. Lipay gid ko nga gina-share ninyo nga aton nga program, no, kag aton nga live bala. At least ang iban nga mga tao makabati sila sa mensahe sa pulo sa Ginoo, kag mangin dako man ini nga blessing sa inyo man nga panimalay. Hoping and praying nga ang Ginoo gid magapakamaayo, no, sa inyo nga bugos nga panimalay. Upod sa mga kauturan dire sa Mulubulo Fellowship Baptist Church, mayong aga kag God bless us all. Good morning and thank you so much.